dinadalaw. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya ka na, di na kita kilala. Naku po, kilala niyo ba siya? Pasensya na po kayo sa akin. Ano po? Napakabuti. Salamat. Di ibig sabihin, dumalaw ka lang dito. Ano, hindi ako dinadalaw mo. Siya, ang dambana niya. Ano? Ako, pag nabati mo ako, sapat na yun. Pero ang Ama, kapag binigay mo sa kanyang kalugod-lugod, ikaw ang maraming kagalakan. Buhay po ba ang Diyos? Na mahal ko, tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos. Kaya lamang po, buhay nga po ba ang Diyos sa inyo? Salamat, anak. Alam nyo, yung edad ninyo na yan, dapat hinahanap nyo ng tuwira ng Ama. Hindi pwedeng sabihin ng tao ngayon, yung pong matatanda o galing sabihin sa anak ay, hoy, na, pag nag-trend, sawa. Iba po yung henerasyon nyo noon at ibang henerasyon ngayon. Hindi pwedeng 30 ka nag-asawa, iputulad mo yung anak mo, 30 rin mag-aasawa. Aba, kung 30 ka noon, ngayon dapat 15. Huwag naman 15, baka walang yaka po ko, Jane, dahil sa sinabi mo, nag-asawa na ko. 15 pa lang ito. Buhay po ba ang Diyos? Aba, bakit po? Sapagkat mahaba ang buhay nyo sa henerasyon nyo. May naabot ng 80 mahigit. Sa henerasyon mo, sasabihin, baka, naku po, kailangan mag-asawa na ako, baka mamatay na ako. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid kong minamahal, huwag nyo po namang sasabihin nyo sa anak ninyo, aba, ako walang yakang bata ka, huwag kang makapanhig-panhig dito sa tahanan natin. Kaaga mo ang kumarengkeng. Sabi po ng matatanda yan, pasumpa-sumpa pa, sasabihin pa, susunugin ko lahat ng damit mo, isusumpa kita. Pag naman yung anak niya naghihirap, nagdurusa, paiyak-iyak siya. Buhay po ba ang Diyos? Naku, may kakilala po akong ganyan. Nung pag-asawa yung kanyang anak, sinong papa? Nung naghihirap ang anak, sino po ba nahirapan? Siya po ba o ang anak? Nako, pareha sila. Bakit? Kung mahal mo anak mo, pag nakikita mo nahihirapan ka rin. Kung mahal mo ang anak mo, kapag nakita mong lumuluha ka rin. Kung di mo mahal ang anak mo, wala kang pakialam. Buhay po ba? Yan po ang katotohanan, ganyan kamahal ng Ama ang tao. Kapag nakikita niyang lumuluha rin siya. Kaya lang walang nakakakita kasi hindi na alam ng tao yan. Kapag siya ay nagagalak, naririnig niyo po ba? Pero kapag kayo'y nagagalak, tinig na tinig niya. Tama po ba? Kaya lang po ang galak ng tao ay hindi tulad ng galak niya. Ang galak ng tao kapag nagkukwentuhan ng chismisan. O dili kaya kapag nagiinuman, o kaya nagsusugaran, halo ka. Ganun po ang galak. Pero ang Ama, ang galak niya ay iba. Kapag nakikita ang mga anak niyang nakalulugod sa Kanya, buhay po ba ang Diyos? Yan po ang katotohanan. Iba ang galak ng tao, iba ang galak ng Ama. Subalit kapag ang galak ng Ama ang hinanap nyo, mapapabuti kayo. Sinisigurado ng Ama, kapag ang galak niya ang tinumbasan nyo, hinanap nyo, ang kalugod-lugod na gawa ang siyang hinanap nyo. Bakit? Sapagkat ang kalugod-lugod na galak sa Ama ay masilayan niyang ang mga anak niya, nagmamahalan, nagkakaisa, nagbibigayan, at masayang pinag-uusapan ay siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mapaghariang lubos kayo. Tingnan nyo nga po, buhay talaga ang Diyos. Di po ba? Tingnan nyo nga po. Sige nga po, magsimula po kayo sa dulo, tumitig kayo sa katabi nyo. Tanungin mo, kapatid, bakit ka naririto?
Sigurado ko, itong may sugat na ito, alam nyo na kung ba't naririto, kung ano sakit niya. Pero yung hindi nyo nakikita ang sakit nila, hindi nyo alam kung ano sakit nila. Pero nasisigurado po sa inyo ng Ama, hindi lahat ng pumarito ay sakit na totoo ang sakit niya, kundi sakit. Iba sa bulsa, kaya may sakit sa puso. Tama po ba? Sakit sa pag-iisip, kaya may sakit siya. Hindi makahinga. Pero subukan po ninyo, yung sakit sa bulsa na yan, kalimutan nyo. Yung sakit sa galit, kalimutan nyo. Yung sakit sa pag-iisip, kung ano-ano iniisip mo, wala naman totoo. Mawawala ang sakit mo. Tama po ba? Huwag lamang ang sakit mo ay cancer, sasabihin. Alam niyo po, yung pong taong mapag-isip magagalitin at wala nang ginawa kundi mag-isip ng masama sa kapwa, may cancer. Mahirap gamutin yun. Malalang cancer yan. Hindi po kayang gamutin yan ng pinakamagaling. Kahit sino pang pinakamagaling, hindi kayang gamutin ang cancer ng taong dalahira. Subalit ang tao po, sabi niya, may cancer si ganon. Saan ang cancer niya, Ika? Sa baga. Saan ang cancer niya, Ika? Sa tiyan. Saan ay kakanser? Hindi niya alam, siyang mas maraming cancer. Bakit? Lahat na lang ng may cancer ng kapwa niya, tinatanong niya, yung cancer niya hindi na matanong. Tama po ba? Hindi po ba napakalalang cancer yung taong dalahira? Dapat pinuputol niya. Para Buhay po bang Diyos! Cancer na cancer yan, mga kapatid ko, hindi kayang gamutin yan. Maliban ang tumanggap siya sa tunay na manggagamot at walang itatanong na siya kung sinong may cancer na kapwa niya, sapagkat mararamdaman niya, Diyos ko, ako pala'y may cancer din. Kaya aalisin ko na po ang kadalahiraan ko nang mamatay din ang cancer sa katawan ko at ako ay lumakas sumigla ang pagkatao. Buhay pa ba Diyos? Mga mahal ko, yan ang pawang katotohanan. May cancer sa dila, may cancer sa utak, may cancer sa mata, may cancer sa tenga. Bakit? Hinuuod na yan. Wala nang ginawa kundi chismis, 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 sira, sira, sira. Ang gawa ng taong tama ay ang bumuo ng wasak. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. At ang taong may mabuting kaisipan, naglilinis ng kasalanan. Umiiwas sa ipagkakasala, tumutupad sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapatid, dapat lagi kang masaya. Ano? Dapat din kayo, mga anak, laging kapag ka may sinabi siya, nakangiti, hindi nakasibangon. Diba? Hindi yung, abay, napapagod din ako Huli ka. Buhay po ba ang Diyos? Oo, mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Napapagod din pala yung text daw. Sabi niya, buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bukas din na maghahatid yung anak mo. Bamayad ka ng maghahatid sa iyo. Pasama patuloy. Hindi pag di ka naghatid, kukulig-ligin kita. Buhay po ba ang Diyos? Ayan, ganyan lamang po ang buhay. Kapag ka nalulumbay ka, tumungo ka sa nakasasaya. Ano po ba nakasasaya naman sa tao? Ay, magtotongit ako, nasaya doon Buhay po ba ang Diyos? Aba,
Huwag tonghin. Tumungo ka sa magbibigay sa'yo ng liwanag ng isipan, ng galak ng kalooban, ng pag-iwas sa kasalanan at mabuo ang kabanalan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Bahala ka na kung saan dako yaon. Pag sinabi ni Apo Kuching dito, gano'n ka naman